Huwag na huwag ka nang babalik dito. Ang boses ni Jacqueline Jose ay umalingaw-ngaw sa intercom, nagyeyelo at puno ng paghamak. Nakatayo ako sa pintuan ng penthouse sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang kondominium sa Makati. Kakabalik ko lang mula sa ospital, kung saan nag-aagaw buhay ang aking ina sa ICU. Pagkatapos ng 3 araw at gabing walang tulog, bumalik ako sa bahay para magpalit ng damit ngunit pinalitan na ang code ng pinto. Tita Jacqueline, ako po ito. Ako po si Pia. Alam ko. Kaya nga hindi kita pinagbubuksan. Anong kapal ng mukha mong bumalik? Ang boses ni Jacqueline ay puno ng panunuya. Inabandona mo ang bahay na ito ng 3 araw dahil lang sa may sakit ang nanay mo at ngayon magpapanggap kang papasok na parang walang nangyari. Klang. Ang aking mga gamit ay walang awang inihagis sa pasilyo, aking jacket, aking handbag, aking makeup kit, lahat ay lumagpak at kumalat sa sahig. Ang bahay na ito ay pag-aari na ng anak ko at malapit na itong maging pag-aari ng bagong manugang na nararapat sa kanya. Bagong manugang. Ibig sabihin, ipapasok niya ang kabit ng asawa ko. At ano ang nagawa mo para sa amin? Wala. Hindi ka nga nagdadala ng pera sa bahay. Puro ka lang nakakulong sa kwarto, nakaharap sa computer, at sa kabila ng pagmamayabang mo, inaasahan mong mabuhay sa marangyang penthouse na ito? Sa sandaling iyon, naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Nagsimulang umagos ang luha sa aking mga pisngi. Ngunit agad akong tumayo, pinunasan ang mga luha, at ngumiti ng payapa. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na iyon na tinatawag niyang pag-aari ng kanyang anak o, mas tama, ang buong gusali. Na may kalmadong ikagugulat nila, kinuha ko ang aking telepono. Isang tawag lamang. Hello, Joshua, kumusta ka? Ako ito, si Pia Wurtzbach. Tumatawag ako dahil gusto kong ibenta ang building ko, urgent. Oo, pakilagay agad sa merkado at babaan mo ng mga 5,010 milyon sa presyo ng appraisal. Ako si Pia Wurtzbach. Sa 3 taon ng aking kasal, namumuhay ako ng tahimik sa penthouse ng isang condominium sa gitna ng Makati. O, mas tumpak, nagpapanggap lang akong namumuhay ng tahimik. Ang tanawin ng mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng sala ay laging kahanga-hanga. Sa bahay na ito na mahigit 150 metro kwadrado, na may modernong kusina at dream walk-in closet, ang aking routine ay tulungan ang aking asawang si Gerald na maghanda sa umaga para pumasok sa trabaho. Pagkatapos, inihahanda ko ang almusal ng aking biyenan. Pia, kulang sa asin ang niluto mo. Ayusin mo yan. Opo, Tita Jacqueline. Ang aking biyenan, si Jacqueline, ay lumipat sa amin 1 taon pagkatapos ng aming kasal. Ayon sa kanya, ininvest niya ang kanyang retirement savings sa stock market at real estate at nawala ang lahat. Naisip ko na, bilang kanyang manugang, tungkulin kong tanggapin siya dahil wala na siyang matirhan. Kapag umaalis na si Gerald para sa opisina, ginagamit ko ang isa sa maliliit na kwarto bilang aking opisina. Nakaupo ako sa harap ng 2 monitor, sinusuri ang mga graph ng stock market at pinag-aaralan ang mga trend sa real estate. Nagsusulat din ako ng isang online column sa ilalim ng pseudonym na ang Reyna ng Pamumuhunan, ngunit sa mata ng aking biyenan, ako ay isa lamang tamad na manugang na umaasa sa iba. Nakakulong ka na naman sa kwarto mo, nakaharap sa computer, hindi naman nagdadala ng pera sa bahay. Biglang binuksan ni Jacqueline ang pinto. Mabilis kong pinatay ang mga monitor at tumayo. Sorry po, Tita Jacqueline. Maghuhugas na po ako ng plato. Maghugas ng plato? Hindi pwede. Ngayon, kailangan mong maghanda ng pagkain para sa family reunion, anniversary ng mga tiyo't tiya. Ano na lang ang iisipin nila kung wala tayong dadalhin? Sige po, naiintindihan ko po. Yumuko ako. Ang mahahalagang family reunions ay ginaganap kada ilang buwan, at ang responsibilidad sa pagluluto ay laging sa akin. Ngunit sa harap ng lahat, laging sinasabi ni Jacqueline ang parehong bagay, hindi kasi marunong magluto ang manugang ko, kaya ako na lang ang nag-ayos ng lahat. Ang paghamak sa akin sa harap ng mga kamag-anak ay araw-araw na nangyayari. Tiniis ko ang lahat, gusto kong protektahan ang reputasyon ng aking asawa. Ang totoo ay, itinago ko sa kanila na ako ang may-ari ng bahay at ng buong gusali. 5 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng matinding pag-aaral, nagsimula akong mag-invest sa stock market at real estate na may maliit na kapital. Lumaki ang investment ng husto. Ang mga karanasan na ibinahagi ko sa aking blog at sa isang digital book na inilabas ko ay naging bestseller, na nagbigay daan sa akin upang makalikom ng maliit na kayamanan. Ngunit sa mundong ito, natuto ako ng aral na ang pagpapakumbaba ay susi sa kaligtasan. Kailanman ay hindi ko ito sinabi kahit kanino o ipinagmalaki. Sa pera na naipon ko, binili ko ang gusaling ito bilang bahagi ng isa pang investment sa real estate. Sa tingin ko, napakababa nito sa market value.
Pinarenta ko ang una hanggang ika-4 na palapag at nagsimulang manirahan sa penthouse ng ika-5. Gayunpaman, nang makilala ko si Gerald, bago pa kami ikasal, sinabi niya, sa totoo lang, may pride ako. Medyo masama ang pakiramdam ko kung ang asawa ko ay mas malaki ang kinikita kaysa sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagtulak sa akin na protektahan ang kanyang ego. Kaya itinago ko na akin ang bahay. Nagpanggap ako na sinasabing ito ay isang inuupahang unit na nakuha ko sa pamamagitan ng kita ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Ang luxury car na minamaneho niya ay nakapangalan din sa aking kumpanya, ngunit sinabi ko sa kanya na ito ay isang service vehicle na na-assign sa amin, ganoon kami nabuhay sa loob ng 3 taon. Sa hapon, madalas lumabas si Jacqueline para magkape at magchismisan kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon lang ako nakakapag-concentrate sa aking tunay na trabaho. Bubuksan ko ang laptop at susuriin ang estado ng aking mga investments, ang kita ng real estate company, ang kita mula sa rentals, ang estado ng aking stock portfolio. Ang mga numero ay bumabalot sa screen, ngunit narinig kong bumukas ang pangunahing pinto. Tiningnan ko ang orasan, 2 oras pa lang ang nakalipas. Pia, Pia. Boses ni Jacqueline. Mabilis kong sinara ang laptop at lumabas sa sala. Opo, Tita Jacqueline. Nandito na ang mga kaibigan ko. Ipagtimpla mo kami ng tsaa. Sa likod niya, pumasok ang 4 na matatandang babae. Agad akong nagtungo sa kusina para maghanda ng tasa. Ay, Jacqueline, ang ganda ng bahay mo. Ang penthouse sa gitna ng Makati. Ay, penthouse, penthouse. Huling palapag lang naman, mukhang namana ni Gerald sa tatay niya. Ang galing talaga sa negosyo, kahit na, sigurado ako na hindi pa ito sapat para sa kanya. Buong pagmamalaki na sinabi ni Jacqueline, ngunit agad siyang bumulong. Pero alam niyo ba, ang manugang ko, medyo walang silbi. Sabi niya, nagte-telework daw para sa kung anong kumpanya, pero maghapon lang siyang nakakulong sa kwarto. Hindi ko alam kung totoo ba yan, te. Diyos ko, sabi nga nila, ang dami na ngayong ganoong babae. Narinig ko ang pag-uusap habang nagtitimpla ng tsaa. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib, ngunit pinanatili ko ang aking ngiti. Tita Jacqueline, eto na po ang tsaa. Oh, salamat, anak. Nang umalis ang kanyang mga kaibigan, bumagsak si Jacqueline sa sofa at bumuntong hininga. Hay, buti na lang nakapagpakitang gilas ako sa harap ng mga kaibigan ko. Salamat at mayroon tayong bahay na ito. Nilunok ko ang aking laway habang naghuhugas ng pinggan. Paglubog ng araw, dumating ang aking asawa mula sa trabaho. Sinalubong ko siya ng hapagkainan na nakahanda. Welcome home, Gerald. Kumusta ang araw mo sa opisina? Normal. Pagod. Niluwagan ni Gerald ang kanyang kurbata at umupo sa sofa. Inabot ko sa kanya ang basang tuwalya. Tita Jacqueline, handa na po ang hapunan. Ang hapunan ay nagpatuloy ng tahimik. Si Jacqueline ang unang nagbaba ng kubyertos. Gerald, narinig ko na pinag-uusapan ang pag-promote sa iyo sa kumpanya. Ay, hindi po ma, wala pa pong kasiguraduhan. Paano hindi? Sa galing ng anak ko, sigurado akong ibibigay sa iyo yan. Sa bahay na ito at sa kotse na yan, lahat ng tao na iinggit sa iyo. Ngumiti si Gerald na may pagmamalaki. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang nakatago sa likod ng ngiting iyon. Tumayo si Jacqueline at sinabi, Pia, pagkatapos mong maghugas, linisin mo na rin ang mga kwarto. Bukas, darating ang mga pinsan. Opo, Tita Jacqueline. Bumalik ako sa kusina at nagsimulang maghugas. Ang tunog ng tubig ay pumupuno sa katahimikan. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking opisina, binuksan ko ang laptop, mayroon akong email mula sa aking publisher na humihiling ng bagong manuskrito. Dumating din ang isang mensahe mula sa building administrator, si Joshua Garcia, na nagkukumpirma ng pagpasok ng mga upa sa buwan na iyon. Sinuri ko ang mga numero ng tahimik. Ang upa ng 4 na palapag, ang kita ng kumpanya, ang royalties, lahat ay nakapangalan sa akin, ngunit walang sinuman ang nakakaalam ng katotohanan ito. Hindi ang aking asawa, hindi ang aking biyanan, maging ang aking sariling ina. Gusto ko lang mabuhay bilang isang diskretong manugang. Gusto kong protektahan ang pagmamalaki ng aking asawa at bumuo ng isang normal na pamilya. Ang sumunod na umaga ay nagsimula gaya ng dati. Pia, malamig na ang sabaw na ito. Ano ba ito? Parang tubig lang. Opo, Tita Jacqueline, initin ko po agad. Habang muling iniinit ang sabaw, naisip ko na balang araw ay kailangan kong sabihin ang totoo na akin ang bahay na ito, na ako ang kumikita ng sarili kong pera. Ngunit ang balang araw na iyon ay hindi kailanman dumating. Sa halip, lalo pang ipinagmalaki ni Gerald ang bahay at ang kotse na parang mga tagumpay niya. Sa mga dinner ng kumpanya, sa harap ng kanyang mga kaibigan, maging sa harap ng aking mga magulang. Gerald, mukhang ang galing-galing mo. Ang kotse na yan, latest model.
Ito? Binigay ng kumpanya dahil sa magandang performance. Lumaki ang kanyang mga kasinungalingan, at nawalan ako ng pagkakataon na itama ang mga ito. Habang papalapit ang taglamig, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam na mayroong mali. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko alam kung ano iyon, kaya patuloy akong nagtiis. Ang mga panlilibak ni Jacqueline, ang kawalang interes ni Gerald, ang aking sariling katahimikan. Ganoon ang lumipas na taglamig ng ikatlong taon ko ng kasal, na parang walang mangyayari. Madaling araw. Ang vibration ng cellphone ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng unan. Kalahating tulog, tiningnan ko ang screen. Numero ng kapatid ko. 4:00 ng umaga. Hindi ito magandang senyales. Hello, ate? Ang boses ng kapatid ko ay nanginginig. Si mama, hinimatay. Nasa emergency room. Bilisan mo. Ang aking isip ay biglang nanlamig. Bumangon ako mula sa kama at tumakbo patungo sa cabinet. Nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko mailagay ang aking jacket. Ano ang nangyayari? Anong kabastusan yan? Ang asawa ko, na natutulog sa tabi ko, ay nagpunas ng kanyang mga mata. Hinimatay si mama. Kailangan kong pumunta sa ospital ngayon. Pero madaling araw pa lang. Wala akong panahon para sumagot. Kinuha ko ang kung anong unang makita ko, walang bag, cellphone at wallet lang ang nasa bulsa ko. Nang papalabas ako sa sala, bumukas ang pinto ng kwarto niya. Si Jacqueline. Ano ang ginagawa mo sa ganitong oras, Pia? Tita Jacqueline, si mama po nasa emergency room. Kailangan ko pong pumunta ngayon. Nasa emergency room. At dahil lang doon, iiwanan mo ang bahay? Hinarang ni Jacqueline ang aking daan patungo sa pinto. Pakiusap, Tita Jacqueline, sabi po, malubha raw po. Kahit na, paano aalis ang isang manugang sa bahay ng madaling araw? Sino ang maghahanda ng almusal para sa anak ko? Hindi ko makapaniwala sa aking narinig. Tita Jacqueline, buhay ng nanay ko ang nasa panganib. Kung ganoon kalubha, haharapin na yan ng mga doktor. Tuparin mo muna ang obligasyon mo, maghanda ng almusal, at saka ka umalis kung gusto mo. Ang tingin ni Jacqueline ay nagyeyelo. Napuno ng luha ang aking mga mata. Gerald, tawag ko sa aking asawa. Lumabas siya ng kwarto. Gerald, pakiusap, sabihin mo naman sa kanya. Sige, kumalma ka, pero may punto rin si mama. Hindi ba pwedeng maghanda ka muna ng almusal, tapos saka ka umalis? Ang mga salita ni Gerald ay nagpamanhid sa akin. Ano ang sinabi mo? Kasi, kailangan kong pumasok sa trabaho, at kailangan kong mag-almusal. Hindi ka ba pwedeng maghintay ng isa pang oras? Tiningnan ko si Gerald sa mukha, gulat. Nagtanong ako sa sarili kung siya ba talaga ang lalaking pinakasalan ko. Namatay na ang nanay ko, kailangan kong pumunta ngayon. Bumalik ang aking boses. Umagos ang luha sa aking mga pisngi. Ngumisi si Jacqueline. Namatay? Sigurado ka? Hinimatay lang naman. Huwag kang mag-exaggerate, Pia. Tita Jacqueline. Ano? Itataas mo ang boses mo sa akin. Naglakas loob kang sumagot sa biyenan mo. Hindi ko na kinaya. Itinulak ko si Jacqueline at tumakbo patungo sa pinto. Tingnan mo ang babaeng iyon. Itinulak ako. Narinig ko ang kanyang mga sigaw sa likuran ko, ngunit hindi ako lumingon. Bumaba ako sa elevator patungo sa garahe. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisimulan ko ang kotse. Hindi tumitigil ang luha, at halos hindi ko makita ang daan. Kalahating oras ang ospital. Ang mga kalsada ng madaling araw ay disyerto, ngunit ang biyahe ay tila walang hanggan. Nang makarating ako sa emergency room, naghihintay sa akin ang aking kapatid sa pasilyo. Ate, nasaan si mama? Kumusta siya? Isinugod siya sa emergency surgery. Nagkaroon siya ng brain hemorrhage. Sabi ng doktor, malubha ang kanyang kalagayan. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, naramdaman kong nanghina ang aking mga binti. Bumagsak ako sa isang bangko sa pasilyo. Brain hemorrhage. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Paano nangyari? Kahapon, maayos na maayos pa siya. Sa tingin ko, nadulas siya madaling araw nang pumunta sa banyo. Narinig ko ang kakaibang ingay, at nang lumabas ako para tingnan, malapit na ring umiyak ang kapatid ko. Ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay nakasindi. Nakatitig ako rito, hindi alam kung gaano katagal. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Kayo ba ang mga kamag-anak? Opo, ako po ang anak niya. Tapos na ang operasyon. Gayunpaman, maselan ang kanyang kalagayan, kaya ililipat namin siya sa ICU. Magigising pa ba siya? Sa ngayon, maari lang tayong maghintay at tingnan. Ang susunod na 72 oras ay kritikal. Pagkatapos magsalita ng doktor, bumagsak ako roon mismo. Inalalayan ako ng aking kapatid. Ate, mag-react ka. Buhay pa si mama. Oo,
Sorry, pinunasan ko ang aking mga luha. Kailangan kong maging matatag. Inilipat ang aking ina sa ICU at naghintay ako sa oras ng pagdalaw. Sa sandaling makita ko ang aking ina na nakakonekta sa isang respirator, muli akong umiyak. Mama, gumising ka, pakiusap. Ngunit walang tugon, tanging ang ritmikong tunog ng monitor. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Malamig at maliit ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Asawa ko. Hindi ako sumagot. Tumawag siya ng 2, 3 beses, ngunit inignore ko lahat ng tawag. Pagkatapos ay dumating ang isang mensahe, wala akong almusal, maghanda ka ng tanghalian, may dinner ako sa kumpanya, malilate ako. Binasa ko ang mensahe at ibinaba ang telepono. Naramdaman kong lubos akong walang laman. Hindi ko maintindihan. Nag-aagaw buhay ang aking ina, at ang asawa ko ay nagrereklamo sa pagkain. Nang matapos ang oras ng pagdalaw, lumabas ako sa waiting area ng ICU. Inalok ako ng kapatid ko ng kape. Eto, ate, uminom ka, wala ka pang kain. Salamat. Sumimsim ako, ngunit hindi ko ito malunok. Ate, nakausap mo ba ang bayaw mo? At ano ang sinabi niya? Hindi ako sumagot. Napabuntong hininga ang kapatid ko nang makita ako. Lumipas ang 1 araw, 2, 3, nang hindi ako umaalis sa ospital. Humiga ako sa isang improvised na sofa bed, ngunit hindi ako makatulog. Ang tunog ng respirator ng aking ina ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Wala akong natanggap na tawag mula kay Jacqueline. Si Gerald ay nagpapadala lang ng sporadic messages, maraming trabaho, hindi ako makakapunta. Okay lang si mama mo. Kumain ka na ba? Kailan ka uuwi? Wala akong sinasagot sa kanilya. Wala akong lakas o kagustuhan na gawin ito. Sa ika-4 na araw, sinabi ng kapatid ko, Ate, umuwi ka muna sandali, kailangan mong maligo at magpalit ng damit. Oo. Bumangon ako na mabigat ang katawan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at nakita kong namamaga ang aking mga mata. Paglabas ng ospital, naisip ko, magpapalit lang ako ng damit at babalik agad. 1 oras ay sapat na. Sumakay ako ng taxi pauwi. Nagdaan ang tanawin sa bintana, ngunit hindi ko ito nakita. Nang makarating ako sa pasilyo ng penthouse, huminto ako sa harap ng pinto. Idinial ko ang code, beep, beep. Hindi bumukas ang pinto. Sinubukan ko ulit, beep, beep, beep. Ang tunog ay nagpapahiwatig na mali ang code. Bumilis ang tibok ng aking puso. Pinalitan ang code. Bakit? Tinawagan ko ang intercom. Ilang sandali, lumabas sa screen ang mukha ni Jacqueline. Tita Jacqueline, ako po ito, si Pia. Pakibuksan po. Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Jacqueline. Isang ngiting malamig at nanunuya. Pagbubuksan, anong karapatan mong pumasok sa bahay na ito? Tita Jacqueline, ano po ang sinasabi nyo? Gusto ko lang po magpalit ng damit. Damit? Nasisiraan ka na ba ngayon na namamatay ang nanay mo? 3 araw kang wala sa bahay, at ngayon pupunta ka para kumuha ng damit? Ang tono ng kanyang boses ay lalong tumataas. Pakiusap, Tita Jacqueline. Napakakritikal ng kalagayan ng nanay ko. Kung ganoon kalubha, manatili ka sa ospital. Kailan mo nakita ang isang manugang na inabandona ang kanyang mga obligasyon? Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto, ngunit hindi si Jacqueline ang lumabas. Ang aking mga gamit ay inihagis sa pasilyo, isang jacket, isang pares ng maong, aking makeup kit, at ilan sa aking mga paboritong libro ay nahulog at kumalat sa sahig. Tita Jacqueline, ano po ang ginagawa niyo? Sigaw ko, ngunit patuloy siya sa paghagis ng aking mga gamit. Ano ang ginagawa ko? Itinatapon ang mga walang silbi. Hindi ka na bahagi ng bahay na ito. Ano po ang sinasabi niyo? Ang bahay na ito ay gagamitin ni Gerald at ng kanyang bagong asawa, kaya umalis ka na. Bagong asawa? Ang salita ay nagpamanhid sa aking isip. Bagong asawa? Oo. Sa wakas ay nakakita si Gerald ng isang babaeng disente, hindi tulad mo na walang silbi na hindi marunong gumawa ng mga gawain sa bahay at maghapon lang nakakulong sa kwarto. Ang kanyang mga salita ay parang mga saksak. Ano ang ginawa mo sa buong panahong ito? Hindi ka nagdadala ng pera sa bahay, hindi mo ginagawa ng maayos ang mga gawain, nakaupo ka lang at nakaharap sa computer. At ano ang ginagawa mo? Kumikita ka ba? Kung halos wala ka namang natatanggap na maliit na bayad, wala akong masabi. Ang totoo ay, kailanman ay hindi ako nakatanggap ng pera mula kay Gerald. Lahat ng gastusin sa bahay ay sinasakop ko sa sarili kong pera. Ngunit inakala ni Gerald at ni Jacqueline na siya ang kumikita ng lahat. Tita Jacqueline, pakiusap, pakinggan niyo ako. Hayaan niyo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Hindi na kailangan. Sinabi na sa akin ni Gerald ang lahat, ang katamaran at kawalang kakayahan mo. Sinubukan ni Jacqueline na isara ang pinto ng malakas. Mabilis kong inilagay ang aking kamay upang pigilan ito. Tita Jacqueline,
Ang bahay na ito. Ang bahay na ito? Ano? Pag-aari ito ng anak ko. Itinulak niya ng malakas ang aking kamay at ako ay natumba. Pag-aari ito ng anak ko. Anong karapatan mong pumasok dito? Slam. Sumara ang pinto. Bumagsak ako sa mga tuhod Ang aking mga gamit ay nakakalat sa paligid ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking mga binti ay hindi ako kayang suportahan. Umagos ang luha sa aking mga pisngi nang walang kontrol. Naramdaman kong nagkawatak-watak ang aking buhay, tulad ng aking mga gamit sa sahig ng pasilyong niyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nanatili roon. Narinig kong bumukas ang pinto ng kapitbahay. May tumitingin sa akin. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha at tumayo. Nagsimula akong pulutin ang aking mga gamit sa sahig. Hindi tumitigil ang aking mga kamay sa panginginig. Halos hindi ko ito mahawakan. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone, kapatid ko. Ate, gumising na si mama, bilisan mo. Talaga? Oo, sabi ng doktor, isang himala raw. Takbo, punta ka. Inilagay ko ang aking mga gamit sa isang plastic bag ng mabilisan at tumakbo patungo sa elevator. Sumakay ako ng taxi pabalik sa ospital. Mabilis na nagdaan ang tanawin, ngunit wala akong nakita. Ang aking ulo ay magulo. Ang kagalakan na gumising ang aking ina ay nahalo sa kahihiyan na dinanas ko sa pasilyo. Nakarating ako sa ospital at tumakbo sa ICU. Sa pamamagitan ng salamin, nakita kong bukas ang mga mata ng aking ina. Nakasuot pa rin ang respirator, ngunit gumagalaw ang kanyang mga mata. Ma, pumasok ako sa kwarto at hinawakan ang kanyang kamay. Tiningnan ako ng aking ina at iginalaw ang kanyang mga labi. Walang lumabas na tunog, ngunit alam kong sinasabi niya ang aking pangalan. Mama, nandito ako. Okay ka lang ba? Muling bumuhos ang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kagalakan. Pumasok ang doktor. Sa kabutihang palad, nagbalik na ang kanyang kamalayan, ngunit hindi pa tayo pwedeng magbunyi. Kailangan niya ng intensive care sa susunod na ilang linggo. Sige, Doc, salamat, yumuko ako. Muling tumingin sa akin ang aking ina. Muling gumalaw ang kanyang mga labi. Sorry, Mama, huwag kang magsalita. Kailangan mong magpahinga. Isang luha ang umagos sa pisngi ng aking ina. Maingat ko itong pinunasan. Wala kang kasalanan, Mama. Gumaling ka lang agad, pakiusap. Hinawakan ng mahigpit ng aking ina ang aking kamay. Ito ay isang mahina, halos hindi mahahalata, ngunit puno ng pagmamahal. Nang matapos ang oras ng pagdalaw, lumabas ako sa ICU. Naghihintay sa akin ang kapatid ko. Ate, ang laking ginhawa kay Mama. Pero, ano ang nangyari sa mukha mo? Umiyak ka ba? Inilayo ko ang aking tingin. Hindi ko masabi sa kapatid ko na pinalayas ako sa sarili kong bahay. Wala ito. Epekto lang ng tuwa na makita si Mama na gising na. Oh. Teka, bakit may dala kang bag? Itinuro ng kapatid ko ang plastic bag na iniwan ko sa tabi ko. Kasi naisip ko, maglalagi ako ng ilang araw pa. Di sa bahay ko na lang, malapit lang sa ospital. Sige, salamat. Ngumiti ako ng pilit. Nang gabing iyon, nakahiga sa kama sa bahay ng kapatid ko, nakatingin ako sa kisame. Ang mga salita ni Jacqueline ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa aking mga labi, isang tawag malamig at nakapanlulumo. Hindi nila alam kung sino ang nakapangalan sa bahay na iyon, kung sino ang nakapangalan sa gusali na iyon. Mula sa sandaling pinalayas nila ako, naging illegal na occupant sila. Kinuha ko ang laptop mula sa aking bag at binuksan ang isang file. Ito ang land title mula sa Registry of Deeds. Sa seksyon ng pagmamay-ari, malinaw na nakasulat ang aking pangalan, Pia Wurtzbach. Binuksan ko ang isa pang file. Ang registration ng kotse, ang pagpaparehistro ng kumpanya, ang bank statements. Lahat ay nakapangalan sa akin. Ito ang katotohanan na itinago ko sa mahabang panahon. Ang mga bagay na itinago ko upang protektahan ang pagmamalaki ng aking asawa, upang mabuhay bilang isang normal na manugang. Ngunit ngayon, lahat ay iba na. Isinara ko ang laptop at kinuha ang cellphone. Naghanap ako ng pangalan sa aking phonebook, Joshua Garcia. Abogado. Siya ang aking legal counsel. Nagpadala ako ng mensahe. Joshua, kailangan ko ng urgent consultation. Available ka ba bukas ng umaga? Halos agad-agad ang tugon, oo, syempre. Punta ka sa opisina ng alas 10, salamat. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa kisame, hindi na ako umiiyak. Sa halip, isang nagyayelong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sinabi ni Jacqueline, ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay magiging lubid na ibibitin niya sa kanyang sarili. Isinara ko ang aking mga mata. Mula bukas, magbabago ang lahat. Hindi ko na ito matitiis pa.
Panahon na upang ihayag ang katotohanan na itinago ko at ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari. Ang sofa bed sa ospital ay makipot at matigas. Hindi ako makatulog, kaya nakatingin ako sa fluorescent light ng kisame. Isang mahinang sinag ng liwanag ang pumasok mula sa pasilyo. Sa katabing kama, umuungol ang isa pang kamag-anak. Mula sa ICU, ang ritmikong tunog ng mga monitor ay dumating bilang isang patuloy na tunog. Tahimik akong bumangon at lumabas sa pasilyo. Huminto ako sa harap ng isang vending machine. Pinindot ko ang button ng kape, ngunit hindi ko ito ininom. Hinawakan ko lang ito sa aking mga kamay. Kinuha ko ang cellphone ko, binasa ulit ang mga mensahe mula sa asawa ko. Kailan ka babalik dito? Maraming trabaho. Hindi ako makakapunta. Galit si mama. Bumalik ka agad at humingi ka ng tawad. Dumating ang huling mensahe noong nakaraang gabi. Humingi ng tawad. Halos patayin ko ang cellphone ko, ngunit sa halip ay sinuri ko ang call history. Sa huling 3 araw, ni minsan ay hindi ako tinawagan ng asawa ko, ilang mensahe lang. Habang nag-aagaw buhay ang nanay ko, sumimsim ako ng kape. Isang malamig at mapait na lasa ang kumalat sa aking bibig. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang nurse mula sa ICU. Ang kamag-anak ng pasyente? Opo, ako po. Hindi pa po oras ng pagdalaw, pero nagising na po ang pasyente. Gusto niyo po bang pumasok sandali? Opo. Mabilis akong pumasok sa ICU. Bukas ang mga mata ng aking ina. Sinubukan niya akong ngitian, ngunit pinigilan ito ng respirator. Mama, gising ka na? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Dahan-dahan na tumango ang aking ina. May masakit ba sayo? Hindi ka ba komportable? Hinawakan ng mahigpit ng aking ina ang aking kamay at iginalaw ang kanyang mga labi. Walang lumabas na tunog, ngunit alam ko ang sinasabi niya, patawarin mo ako. Muli, ang mga salitang iyon. Mama, wala kang dapat ipagpaumanhin. Gumaling ka lang, pakiusap. Isang luha ang umagos sa kanyang pisngi. Pinunasan ko ito. Wala kang ginawang masama. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag ka nang mag-alala. Umiling ang aking ina at, hawak ang aking kamay, isinara ang kanyang mga mata. Nanatili ako roon ng matagal, nakikinig sa kanyang paghinga at sa tunog ng mga monitor. Mahina akong sinabihan ng nurse, pagod ang pasyente. Mas mabuting hayaan mo siyang magpahinga. Opo. Dahan-dahan kong binitawan ang kanyang kamay at lumabas sa ICU. Naiwan akong mag-isa muli sa pasilyo. Tiningnan ko ang cellphone ko. 4:00 na ng madaling araw. Sa halip na bumalik sa waiting area, bumaba ako sa lobby ng ospital. Bumili ako ng isang bote ng tubig sa 24-hour store at lumabas sa kalye. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa aking mukha. Umupo ako sa isang bangko sa harap ng ospital at tumingin sa kalangitan. Walang nakitang bituin. Ang kalangitan ng Manila ay laging masyadong maliwanag. Kinuha ko ang laptop mula sa aking bag at nagsimulang buksan ang mga file. Ang land title ng gusali, ang registration ng kotse, ang mga dokumento ng kumpanya, ang bank statements, at isang record ng lahat ng domestic expenses sa huling 3 taon. Lahat ay nakapangalan sa akin. Sinuri ko ang mga numero isa-isa. Ang kita mula sa upa ng gusali, ang kita ng kumpanya, ang royalties, ang dividends mula sa mga stocks ito ay isang matatag na daloy ng pera bawat buwan. Sa pera na iyon, sinakop ko ang mga gastusin sa bahay, binayaran ang amortization ng luxury car ng asawa ko, at pinondohan ang family reunions. Maging nang magbakasyon si Jacqueline kasama ang kanyang mga kaibigan, ako ang nagbigay sa kanya ng pera. Bagaman ipinapalabas niya itong regalo mula sa kanyang anak, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Sa sarili kong pera, ako ay pinahiya. Mula sa sarili kong bahay, ako ay pinalayas. Isinara ko ang laptop at kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko ang building administrator, si Joshua Garcia. Hello? Joshua, Sipia Wurzbach ito. Pasensya na sa oras. Miss Wurzbach, ano po ang problema? Kinilala ako ni Joshua bilang may-ari ng gusali. Pwedeng i-review ang access log ng ikalimang palapag sa mga nakaraang araw? Opo, syempre. Kung kailangan nyo, pwede ko rin kayong bigyan ng CCTV footage. Salamat. At isa pa. May record ba na pinalitan ang code ng pangunahing pinto? Oo. Pinalitan po ito 3 araw na ang nakalipas. Hindi po kami ang nagpalit, kaya naisip naming kakaiba. Naiintindihan ko. Pwede bang malaman kung sino ang nagpalit? Maaari naming suriin ang footage. Gusto niyo po bang ihanda ko ang lahat ng dokumento? Opo, pakiusap. Maaari niyo po bang ipadala sa aking law firm ngayong umaga? Siyempre, Miss Wurzbach. Ibinaba ko ang telepono at muling tiningnan ang cellphone. Ang appointment ko sa abogado na si Joshua Garcia ay 10:00 ng umaga, tiningnan ko ang orasan. 5:00 ng madaling araw, may oras pa.
Bumalik ako sa ospital at humiga sa sofa bed. Isinara ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Sa halip, ang huling 3 taon ay dumaan sa aking mga mata na parang isang pelikula. Ang araw ng kasal. Sinabi sa akin ng asawa ko, Pia, napakasaya ko. Salamat sa pagiging asawa ko. Tapat ba siya? Pagkatapos, nang bumalik kami mula sa honeymoon at dumating si Jacqueline sa pinto na may dala ang kanyang mga maleta, sinalubong ko siya ng ngiti. Tita Jacqueline, pakiramdam mo ay nasa bahay ka. Bahay niyo na ito. Napakatanga ng mga salitang iyon. Unang taon, pangalawa, pangatlo. Sa paglipas ng panahon, lalo akong lumiliit. Tiniis ko ang mga panlilibak ni Jacqueline at tiniis ang kawalang interes ni Gerald. Sa aking pera, pinanatili ko ang kanilang social status at sa sarili kong bahay, itinuring nila akong katulong. Bakit ko ginawa ito? Dahil sa pagmamahal o dahil lang sa mas madali? Binuksan ko ang aking mga mata, hindi ako naging duwag. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo dahil sa takot na saktan ng aking asawa, biguin si Jacqueline, sirain ang pamilya. Ngunit ang kaduwagan na iyon ay nagdulot lamang ng mas malalim na sugat. Bumangon ako at nagtungo sa banyo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Namamaga ang aking mga mata, magulo ang aking buhok, at maputla ang aking mukha, ngunit iba ang aking tingin. Hindi na ako nag-aalinlangan tulad ng dati. Sa halip, mayroong malamig at matibay. Naghugas ako ng mukha ng malamig na tubig at kinausap ko ang aking refleksyon, tapos na ang pagtitiis. Alas, 9 ng umaga, umalis ako sa ospital. Sinabi ko sa kapatid ko na babalik ako agad at sumakay ng taxi. Ang law firm ay malapit sa Ayala MRT Station, sa ika-15 palapag ng isang office building. Habang sumasakay ako sa elevator, naramdaman kong malakas ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ito takot, ito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Pagbukas ng pinto ng law firm, sinalubong ako ni Joshua Garcia. Pia, welcome. Hello, Joshua. Ano ang nangyari? Sinabi mong urgent. Kinuha ko ang mga file mula sa aking bag, ang land title ng gusali, ang registration ng kotse, ang mga dokumento ng kumpanya, ang bank statements, at ang record ng mga gastusin. Gusto kong mag-file ng kaso laban sa asawa ko at sa biyenan ko. Namilog ang mga mata ni Joshua. Kaso? Oo. Para sa trespassing, violation of private property, at claim for damages para sa dissolution of marriage. Kalmado kong sinabi. Nagsimulang suriin ni Joshua ang mga dokumentong ibinigay ko sa kanya. Isa-isa. Lahat ng ito ay nakapangalan sa'yo, Pia? Oo. Ang gusali, ang kotse, ang kumpanya, lahat ay akin. At hindi alam ng asawa mo at ng biyenan mo. Itinago ko ito upang protektahan ang pagmamalaki ng asawa ko. Kaya, ano ang eksaktong nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari 4 na araw na ang nakalipas, na hinimatay ang nanay ko, na nagtungo ako sa ospital, at nang bumalik ako sa bahay, nakita ko na pinalitan ang code ng pinto at ang aking mga gamit ay nakakalat sa pasilyo. Tumigas ang mukha ni Joshua. Pia, illegal yan. Maaari itong maging kaso ng trespassing at maging ng damages. Alam ko, kaya gusto kong idemanda sila. Okay, ang una nating gagawin ay kukunin ang CCTV footage at ang access logs mula sa building administrator, at pati na rin ang record ng pagbabago ng code. Ni-request ko na, ipadadala sa inyo ngayong umaga. Tumango si Joshua. Kung gayon, sisimulan natin agad ang isang demanda para sa ejectment para paalisin ang mga illegal occupants. Gaano katagal? Kung i-process natin ito bilang urgent, baka makakuha tayo ng desisyon sa 1 linggo. Sige, matatag kong sinabi. Tinitigan ako ni Joshua. Pia, sigurado ka ba? Kapag sinimulan natin ang prosesong ito, wala nang balikan. Tuluyang masisira ang relasyon ng pamilya. Sira na, nagbigay ako ng malamig ngunit determinadong ngiti. Hindi nila ako itinuring bilang manugang, kundi bilang isang katulong. At ngayon, pinalayas nila ako sa sarili kong bahay. Tinatawag mo ba yan na pamilya? Bumuntong hininga si Joshua. Okay, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Salamat, tumayo ako. Paglabas ng law firm, tiningnan ko ang cellphone ko. May isa pa akong mensahe mula sa asawa ko, kailan ka babalik? Hindi tumitigil sa pagsigaw si mama, delete, block, hindi ko na kailangan silang kausapin. Mula ngayon, ang abogado ko na ang gagawa nito. Lumipas ang 1 linggo. Sa panahong iyon, palagi akong pumupunta mula sa ospital sa bahay ng kapatid ko, inaalagaan ng aking ina, dahan-dahan siyang bumubuti. Wala akong balita mula sa asawa ko o kay Jacqueline. Naiisip ko na komportable silang namumuhay sa bahay ko, gamit ang pera ko, sa aking espasyo, ngunit tapos na iyon ngayon. Alas, 10 ng umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Joshua Garcia. Pia, handa na ang lahat.
Pupunta kami sa property ng 2:00 ng hapon kasama ang isang judicial officer. Sige, gusto mong sumama? Oo, pupunta ako. Pumasok ako sa kwarto ng nanay ko para sabihin sa kanya, Mama, lalabas lang ako sandali, babalik ako agad. Tumango ang nanay ko. Tinanggal na ang kanyang respirator at nakakapag-usap na siya ng simple. Pia, may problema ba? Wala po, Mama. May kailangan lang akong ayusin. Hindi ka na babalik sa bahay na iyon? Tanong niya ng maingat. Huwag kang mag-alala, Mama. Magiging maayos ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa lalong madaling panahon, magbibigay ako sa iyo ng magandang balita. Umalis ako sa ospital at sumakay ng taxi. Ang destinasyon ay ang aking gusali o, mas tama, ang gusaling maaari ko nang tawaging akin ng buong pagmamalaki. Pagdating ko, naghihintay na sa akin si Joshua, ang judicial officer, at si Mateo, ang administrator. Pia, dumating ka na. Oo, Joshua. Nakolekta na namin ang lahat ng ebidensya, ang CCTV footage, ang access logs, ang history ng pagbabago ng code ng pinto. Ito ay isang malinaw na kaso ng trespassing at violation of private property. Pinatong ni Joshua ang kanyang briefcase. Kung gayon, umakyat na tayo. Umakyat kami sa elevator patungo sa ikalimang palapag. Huminto kami sa harap ng pinto ng penthouse. Naramdaman kong malakas ang tibok ng aking puso. Pinindot ni Joshua ang doorbell. Ilang sandali, isang boses ang narinig mula sa intercom. Si Jacqueline. Sino yan? Ako po si Joshua Garcia. Mula sa Roca, Associates Law Firm. Maaari niyo po bang buksan ang pinto, pakiusap? Abogado? Ano ang kailangan niya? Mas gusto kong ipaliwanag ng personal. Pakiusap, buksan niyo po. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos, bumukas ang pinto. Lumabas si Jacqueline. Sa sandaling makita niya ako, natigilan ang kanyang mukha. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hello, Tita Jacqueline. Kalmado ko siyang binati. Tiningnan ni Jacqueline si Joshua nang may pagdududa. At kayo? Sino kayo? Ano ang nangyayari dito? Kinuha ni Joshua ang isang dokumento. Nagsasalita ako sa ngalan ng aking kliyente, si Miss Pia Wurtzbach. Ang legal na may-ari ng property na ito ay si Miss Wurtzbach. Kaya, sa kasalukuyan, iligal kayong sumasakop sa espasyong ito. Hinihiling ko sa inyo na lisanin agad ang property. Namutla ang mukha ni Jacqueline. Ano ang sinasabi niyo? Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak namin. Hindi ito totoo. Ipinakita ni Joshua sa kanya ang land title mula sa Registry of Deeds. Ang may-ari ng gusaling ito ay si Miss Pia Wurtzbach. Ang buong gusali, mula sa unang palapag hanggang sa ikalimang palapag. Lahat. Kinuha ni Jacqueline ang dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ito maaaring mangyari. Tingnan niyo ang seksyon ng pagmamay-ari. Pia Wurtzbach, ang inyong manugang. Nagsimulang magbago ang mukha ni Jacqueline. Imposible. Saan kinuha ni Pia ang pera para bilhin ang gusaling ito? Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay si Ms. Wurtzbach ang legal na may-ari. Humakbang ang judicial officer. Magpapatuloy kami sa forced eviction. Bibigyan namin kayo ng oras para kolektahin ang inyong personal na gamit. Teka. Kailangan kong tawagan si Gerald. Mabilis na kinuha ni Jacqueline ang cellphone niya. Gerald, umuwi ka na ngayon din. May nangyaring kakilakilabot. Mula sa telepono, narinig ang boses ng asawa ko. Mama, ano ang nangyayari? Nasa opisina ako. Ang bahay ay kay Pia. Ang buong gusali ay kanya. Pinapaalis nila tayo. Ano? Nanginginig ang boses ng asawa ko. Umuwi ka na ngayon, hindi ko alam ang gagawin. Naputol ang tawag. Tiningnan ako ni Jacqueline nang may galit. Paano ka naglakas loob? Tita Jacqueline, mahina kong sinabi. Naalala niyo ang sinabi niyo sa akin noong nakaraang linggo? Ang bahay na ito ay pag-aari ng anak ko. Umalis ka. Well, lumalabas na ako ang may-ari ng bahay at ng buong gusali. Nanlamig ang panga ni Jacqueline. Kung gayon, sa buong panahong ito, oo. Nabuhay kayo sa bahay ko, ginastos ang pera ko. Ngumiti ako. Isang ngiting malamig at matigas. At sa kabila niyan, pinalayas niyo ako sa sarili kong bahay. Pia, patawarin mo ako, pasensya na, hindi ko alam. Biglang nagbago ang ugali ni Jacqueline. Galit ako, kaya ko ginawa. Talaga, pasensya na, pag-usapan natin ito. Hindi pwede. Matigas ang boses ni Joshua. Nagsimula na ang legal na proseso. Bukod pa rito, ilang araw na ang nakalipas, iligal niyo pinalitan ang code ng pinto at sinira ang mga gamit ni Miss Wurtzbach. Ito ay isang krimen ng damages. Hindi, ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Tumakbo palabas ang asawa ko. Ano ang nangyayari, Mama?
Nang makita niya ako, natigilan siya. Pia, ikaw? Hello. Walang pakialam ko siyang binati. Ano ang lahat ng ito? Ano ang ibig sabihin na ang gusali ay sayo? Eksaktong kung ano ang narinig mo. Binili ko ang gusaling ito 5 taon na ang nakalipas. Sa sarili kong pera. 5 taon? Bago pa tayo ikasal? Oo. At ang kotse na minamaneho mo ay sa kumpanya ko rin. At lahat ng gastusin sa bahay ay binayaran ko. Namutla ang mukha ng asawa ko. Kung gayon, sa buong panahong ito, ikaw, pinanatili mo ang iyong imahe sa aking pera at nanirahan ka sa bahay ko habang hinahamak ako, malamig kong sinabi. At habang naghihirap ang nanay ko, ikaw ay nag-aalala sa almusal. Pia, pasensya na, nagkamali ako. Magsimula tayo ulit, okay? Sinubukan ng asawa ko na hawakan ang aking kamay, itinaboy ko ito. Huli na ang lahat. Kinuha ni Joshua ang isa pang dokumento. At mayroon pa, Mr. Gerald Anderson, mayroon kaming indikasyon na sinubukan mong kumuha ng loan sa pangalan ni Miss Pia Wurtzbach. Isang reklamo ang inihain sa istasyon ng pulisya para sa isang posibleng kaso ng falsification of signature. Bukod pa rito, isang demanda ng diborsyo na may claim for moral damages ang inihahanda. Kasama rin dito si Miss Bea Alonzo, ang iyong di umano'y kabit. Nawala ang kulay sa mukha ng asawa ko. Paano? Paano mo nalaman? Nakuha namin ang access logs mula sa administrator. Ilang beses pumasok si Miss Alonzo sa bahay na ito habang ako ay nasa ospital. Tiningnan ko si Mateo, ang administrator. Tumango siya. Bumagsak ang asawa ko sa sahig. Pia, pakiusap, patawarin mo ako, isang beses lang. Patawarin ka? Humagalpak ako ng tawa. Naisip mo ba ang lahat ng ginawa mo sa akin? Sa loob ng 3 taon, hindi mo ako pinansin. Nagpakitang gilas ka sa aking pera. Nakipagkita ka sa ibang babae at sinubukan mo pang kumuha ng loan sa pangalan ko. Pasensya na. Talaga, pasensya na. Isang pasensya na ay hindi aayos ng anuman. Tiningnan ng judicial officer ang kanyang relo. Binigyan namin kayo ng 30 minuto. Pulutin niyo ang inyong mga gamit. Si Jacqueline at ang asawa ko, na walang ibang opsyon, ay pumasok sa bahay. Hindi ko sila sinundan. 30 minuto ang lumipas, lumabas sila na may dalang 2 malaking maleta. Umiiyak si Jacqueline, at ang asawa ko ay nakayuko, walang sinasabi. May mapupuntahan ba kayo? Walang pakialam kong tanong. Kailangan kong maghanap ng boarding house o kung anuman. Mahina ang boses ng asawa ko. Aha, at ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Ang kotse ay sa kumpanya ko, ibalik mo agad. Sa sandali ng kanyang kahinaan, nanginginig ang mga kamay ng asawa ko habang kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Kinuha ko ito at ibinigay kay Joshua. Joshua, dalhin mo ang kotse na ito sa isang second-hand dealership at ibenta. Naiintindihan? Naiintindihan, Miss Wurtzbach. Miss Wurtzbach? Bulong ni Jacqueline. Oo, ako ang may-ari ng gusaling ito at ako rin ang direktor ng isang investment company. Buong pagmamalaki kong sinabi. Hindi na maisara ni Jacqueline ang kanyang bibig. Kung gayon, sa buong panahong ito, ikaw, oo, ako ang kumita ng lahat, at kayo ay nabuhay sa pera ko. Itinaas ng asawa ko ang kanyang ulo. Pia, talaga, hindi ko alam. Na hindi ko alam na isa kang napakagaling na tao. Humagalpak ako ng tawa. Kailan mo sinubukan alamin? Nagkaroon ka ba ng interes sa kung ano ang ginagawa ko, sa kung paano ako nabubuhay? Itinuring mo lang ako bilang isang komportableng manugang, isang masunurin na asawa, at ako, bilang isang hangal, ginampanan ko ang papel na iyon. Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon, tapos na, huwag na kayong makikipag-ugnayan sa akin. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Jacqueline at ang asawa ko, hinihila ang kanilang mga maleta. Pagkasara ng mga pinto, narinig ko ang iyak ni Jacqueline. Nakinig ako sa tunog ng walang nararamdaman. Sa halip, naramdaman ko ang isang malaking ginhawa. Pinatong ni Joshua ang kanyang kamay sa aking balikat. Magaling, Pia. Hindi, ikaw ang nagaling. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa aking bahay. Ang aking bahay na aking binalikan pagkatapos ng 3 taon. Ang sala ay maganda pa rin, ngunit mayroon pa ring mga bakas ng kanilang presensya. Binuksan ko ang mga bintana. Isang sariwang simoy ng hangin ang pumasok. Joshua, tawagan mo ang isang cleaning company, pakiusap. Gusto kong i-renovate ang lahat. Naiintindihan, Ms. Wurtzbach. Tumingin ako sa bintana, nakita ko ang Ayala Triangle Gardens sa malayo. Ngayon nagsisimula ang lahat. Ang aking tunay na buhay. Nang hapong iyon, iniwan ko ang bahay sa cleaning company at bumalik sa ospital. Pagpasok ko sa kwarto, sinalubong ako ng nanay ko ng ngiti. Bumalik ka na? Oo, mama. May nangyari ba? Mukha kang mas maayos. Umupo ako sa tabi niya. Mama, pwede na po akong umuwi.
Ang galing, ang laking ginhawa. Mukhang kumalma ang nanay ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mama, may kailangan po akong sabihin sa'yo. Ano iyon? Magdidiborsyo po ako. Namilog ang mga mata ng nanay ko. Magdidiborsyo? Pia, ano ang nangyari? Kalmado kong ikinuwento ang lahat ng nangyari. Ang panlilibak ni Jacqueline, ang kawalang tapatan ng asawa ko, at ang yaman na itinago ko. Tahimik akong pinakinggan ng nanay ko at pagkatapos ay umiyak. Pasensya na, Pia. Pasensya na, anak. Mama, bakit ka nagpapaumanhin? Dahil sa pagpapalaki sa'yo na walang-wala, kaya kailangan mong magdusa ng husto sa bahay na iyon. Hindi, Mama, hindi mo kasalanan. Mahigpit ko siyang niyakap, okay lang ako. Ngayon, aayusin ko na ang lahat. Tumango ang nanay ko. Oo, kung masaya ka. Iyon ang pinakamahalaga. Kinabukasan, sinimulan kong gumawa ng mga hakbang. Una, ibinenta ko ang kotse ng asawa ko. Sa kumpanya ko ito nakapangalan, kaya lohikal lang iyon. Pagkatapos, nag-file ako ng demanda para sa damages laban kay Bea Alonzo. Ipinagbigay alam sa akin ni Joshua, nakuha na namin ang contact number ni Miss Alonzo. Ipapadala namin sa kanya ang demanda. Salamat, Joshua. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula mismo kay Bea. Hello, kayo po ba si Pia Wurtzbach? Nanginginig ang kanyang boses. Oo, ako po. Ako, hindi ko alam na kasal si Gerald. Talaga, huwag kang magsinungaling. Mayroon akong access logs, at kahit anong sabihin niya, wala akong pakialam. Ito ay aayusin sa legal na paraan. Pakiusap, niloko rin niya ako. Sabi niya, nagdidiborsyo na siya. Kahit na, ang batas ay batas. Kausapin mo ang abogado mo. Ibinaba ko ang telepono. Patuloy na tumawag si Bea, ngunit hindi ko na sinagot. Ilang araw pagkatapos, kinontak ako ni Joshua. Pia, humihingi ng settlement ang depensa ni Bea Alonzo. Settlement? Oo. Handa silang magbayad ng kompensasyon. Magkano ang inaalok nila? Petsto, niche. Sandali akong nag-isip, tatanggapin ko, ngunit may isang kondisyon. Ano? Naputulin niya ang lahat ng koneksyon kay Gerald at ibigay niya sa akin ang lahat ng ebidensya na mayroon siya, mga mensahe, call logs, litrato. Naiintindihan? Tinanggap ni Bea Alonzo ang mga kondisyon. Isang linggo pagkatapos, natanggap ko ang kompensasyon kasama ang lahat ng ebidensya. Habang sinusuri ko ang mga ito, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Ito ang mga mensahe na ipinadala sa kanya ng aking ex-asawa, mayroon akong gusali. Sa sandaling maibenta ko ito, magsisimula tayo ng bagong buhay na magkasama. Hihiwalayan ko ang asawa ko. Hintayin mo ako sandali. Ikaw lang ang kailangan ko. Mahal kita. Lahat ay kasinungalingan. Akin ang gusali, at wala siyang ni isang sentimo. Ipinresinta ko ang mga ebidensya na iyon sa hearing ng diborsyo. Samantala, hindi tumitigil ang pagdating ng mga mensahe mula sa aking ex-biyenan. Pia, pasensya na. Patawarin mo kami, pakiusap. Nagkamali ako, pag-isipan mo ulit. Pakiusap, huwag kang hiwalayan ni Gerald. Pamilya tayo, hindi ba? Inignore ko lahat. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula mismo kay Gerald. Pia, ako ito. Pakiusap, mag-usap tayo. Nagmamakaawa ako. Bumuntong hininga ako at sumagot, ano ang gusto mo? Pia. Lubos akong nagsisisi. Bumalik ka, pakiusap. Nagsisisi? Saan ka nagsisisi? Sa lahat ng ginawa ko sa'yo? Sa pakikipagkita mo sa iba? Sa pag-ignora mo sa akin? Magsimula tayo ulit. Magbabago ako. Talaga, Pia. Hindi ka nagsisisi sa pananakit sa akin. Nagsisisi ka sa hindi pagkaalam na may pera ako? Kung talagang mahirap ako, sa tingin mo ba ay magmamakaawa ka ng ganyan? Hindi, seryoso ako. Huwag kang magsinungaling. Nananatili ka pa ring makasarili na naghahanap lang ng gagamitin. Ibinaba ko ang telepono at biniblock ang kanyang numero. Ilang araw pagkatapos, nagpakita ang aking ex-biyenan sa ospital. Isang nurse ang tumakbo para sabihan ako. Miss Wurtzbach, may isang matandang babae sa labas na nagsasabing siya ang biyenan mo. Huwag niyo po siyang papasukin. Ngunit hindi siya sumuko. Nagsimula siyang sumigaw sa pasilyo. Pia, Pia, ako ito. Buksan mo ang pinto. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at lumabas. Doon siya, sa loob lamang ng isang linggo. Ang kanyang hitsura ay kahabag-habag. Magulo ang buhok, gusot ang damit. Ano ang ginagawa mo rito? Pakiusap, patawarin mo kami. Sinubukan niyang lumuhod. Pinigilan ko siya. Tumayo ka. Huwag kang manggulo sa ibang pasyente. Pia, nagkamali ako. Talaga, pasensya na. Pag-isipan mo ulit. Pag-isipan ang ano? Huwag mong hiwalayan si Gerald. Pakiusap. Umiling ako. Tita Jacqueline, tapos na. Hindi pa.
Sigaw niya. Tiningnan kami ng ibang kamag-anak. Hinaan niyo ang boses niyo, pakiusap, ospital ito. Wala akong pakialam. Dahil sa'yo, nawalan ng trabaho si Gerald, kinuha mo ang kotse niya. Ngayon, wala na siyang mapupuntahan. Iyan ang bunga ng kanyang mga kilos. Hindi, masyado kang walang puso. Tiningnan ko siya ng matalim. Walang puso ako? At dahil doon, pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mo sa isang pamilya? Pamilya? Humagalpak ako ng tawa. Tita Jacqueline. Sino ang nagsabi sa akin na maghanda ng almusal habang naghihirap ang nanay ko? Nagkaroon ka ba ng puso? Nanlamig ang mukha ni Jacqueline. At sinasabi mo na ako ay walang puso? Paano mo ako tinrato sa loob ng 3 taon? Iyan ay dahil hindi ko sinubukan maging biktima. Ngayon, inaani mo ang iyong itinanim. Tinalikuran ko siya at bumalik sa kwarto. Sa likuran ko, narinig ko ang kanyang mga hikbi, ngunit hindi ako lumingon. Sa loob. Tiningnan ako ng nanay ko na nag-aalala. Pia, okay ka lang ba? Oo, mama, okay lang ako. Umupo ako sa tabi niya. Ngayon, tapos na ang lahat. Hinawakan ng mahigpit ng nanay ko ang aking kamay. Anak ko, gaano ka naghirap? Hindi, mama, ngayon pa lang ako magsisimulang mabuhay. Tumingin ako sa bintana. Lumulubog ang araw, ngunit bukas ay sisikat muli, at ang bukas na iyon ay magiging akin. Lumipas ang 3 buwan, ganap na gumaling ang nanay ko at na-discharge. Pinapunta ko siya sa penthouse para manirahan kasama ko, naganap ng na-renovate. Pia, kaya pala ito ang bahay mo. Ang nanay ko ay namangha habang tinitingnan ang sala. Oo, mama. Mula ngayon, dito na tayo maninirahan ng magkasama. Napakagandang bahay. Talaga, hindi ko alam. Okay lang, mama. Ngayon, alam mo na. Sinamahan ko siya sa master bedroom na aking ni-redecorate para sa kanya. Ang mga balita tungkol kay Gerald at Jacqueline ay nakarating sa akin sa pamamagitan ni Joshua. Pia, natanggal na si Gerald Anderson. Ang iskandalo sa pagtatangka ng panloloko ay naging publiko sa kanyang kumpanya. Naiintindihan ko. At si Jacqueline Jose, nakatira sa isang boarding house. Wala akong sinabi. Wala akong nararamdamang awa o pagkakasala. Inakala nila na ako ay isang manugang na walang-wala. At batay sa paniniwalang iyon, nilapastangan nila ako. Ilang araw pagkatapos, may dalang karagdagang balita si Joshua. Pia, si Jacqueline Jose, sangkot sa isang kaso ng panloloko. Panloloko? Oo. Mukhang naloko siya sa isang tip ng di umano'y insider information. Nag-invest siya sa isang ilegal na negosyo at nawala ang lahat ng pera niya. Humiram pa siya sa isang usyurero. Bumuntong hininga ako. Paano nangyari iyon? At hindi lang iyon. Sabi niya, bahagi ng pera na ininvest niya ay mula sa savings na mayroon ka sa bahay. Savings ko? Napatigil ako. Ito ay isang tumpok ng 300,000 pipas na iningatan ko bilang cash para sa emergencies. Huwag mong sabihin na, mukhang kinuha ni Jacqueline Jose bago siya mapaalis. Sa muling pagsusuri ng footage, may isang eksena kung saan siya pumasok sa opisina. Kung gayon, pagnanakaw ito. Tama. Pwede pa ba tayong mag-file ng isa pang reklamo? Umiling ako. Hindi, hayaan mo na lang. Sigurado ka? Oo. Sa tingin ko, natatanggap na niya ang nararapat sa kanya. Sa totoo lang, naawa ako sa kanya. O higit pa sa awa, isang pakiramdam ng kawalan. Pagnanakaw ng 300,000 pisan para lamang mawala ang lahat sa kamay ng isang scammer, ito ang resulta ng kasakiman na tumatawag sa kasakiman. Isang linggo pagkatapos, itinakda ang petsa para sa conciliation hearing, ang diborsyo at ang claim for damages. Nagtungo ako sa korte kasama si Joshua. Sa pasilyo, nakita ko si Gerald. Sa loob ng 3 buwan, lubusan siyang nagbago. Mahaba at hindi ayos ang kanyang buhok, hindi ahit ang balbas, gusot ang kanyang damit, at luma ang maong. Pia, lumapit siya sa akin. Umurong ako ng isang hakbang. Huwag mo akong kausapin. Pia, pakiusap, kahit magkaayos lang tayo sa reconciliation. Pag-aayos? Ngumiti ako ng malamig. Sa tingin mo ba may karapatan kang humingi ng pag-aayos? Wala na akong anuman. Nawalan ako ng trabaho. Wala na akong mapupuntahan. Iyan ang hinanap mo. Pakiusap, kahit babaan mo man lang ang kompensasyon, wala akong pera. Tinitigan ko siya. Gerald, wala ka pa ring pagbabago? Ha? Kahit ngayon, sarili mo lang ang inaalala mo. Wala ka man lang kahit kaunting pagsisisi sa ginawa mo sa akin. Namanhid siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Ang mga partido, pakiusap, pumasok na kayo. Sa loob ng kwarto, naroon ang hukom at ang mediator. Sa kabilang panig, naroon din si Jacqueline Jose. Sa sandaling makita niya ako, umiyak siya. Pia, mahal kong Pia.
Inilayo ko ang aking tingin. Nagsimula ang reconciliation. Sinabi ng hukom na sinusuri ang mga dokumento. Hinihiling ng nagdemanda na si Pia Wurtzbach ang diborsyo at kompensasyon na ₱12,000. Mula sa sinampahan ng kaso na si Gerald Anderson, na idinadahilan ang kawalang tapatan at psychological abuse bilang sanhi ng pagkasira ng kasal. Opo, tama po, matatag kong sinagot. Tiningnan ng hukom si Gerald, ang posisyon ng sinampahan ng kaso. Tumayo ang abogado ni Gerald, isang public defender. Inaamin ng sinampahan ng kaso ang kawalang tapatan, ngunit naniniwala na ang kompensasyon na ₱30,000 ilabis. Ang sinampahan ng kaso ay kasalukuyang walang trabaho at walang kakayahan na bayaran ang nasabing halaga. Nagpresenta ng karagdagang dokumento si Joshua. Sinubukan ng sinampahan ng kaso na kumuha ng loan sa pangalan ng nagdemanda na bumubuo ng isang krimen ng falsification of documents. Bukod pa rito, ipinresinta namin ang mga ebidensya na nakuha mula sa kabit ng sinampahan ng kaso, si Ms. Bea Alonzo. Nakarating ang mga dokumento sa kamay ng hukom. Ito ang mga mensahe, ang call logs, at ang mga larawan ni na Gerald at Bea. Habang sinusuri ang mga ito, tumango ang hukom. Mukhang malinaw ang pagkakasala ng sinampahan ng kaso. Yumuko si Gerald. Sa sandaling iyon, tumayo si Jacqueline Jose. Kagalang-galang na hukom, pakinggan niyo po ako, pakiusap. Upo. Hindi ka bahagi ng prosesong ito. Hindi. Ako ang nanay ni Gerald. Kailangan mo akong pakinggan. Bumuntong hininga ang hukom, maikli lang. Kasi po si Pia masamang tao, itinago niya sa asawa niya na may pera siya, niloko niya kaming lahat. Hindi ko maiwasang humagalpak ng tawa. Ang hukom ay nagpakita rin ng kawalang paniwala. Naniniwala ba kayo na isang krimen na hindi ibunyag ng isang asawa ang kanyang personal na yaman sa kanyang asawa? Siyempre, kasal sila, hindi maaaring itago ang mga bagay na iyon. Sa legal na paraan, ang mga ari-arian na nakuha bago ang kasal ay pribado. Walang obligasyon na ibunyag ang mga ito. Ngunit umupo ka. Kung muli kang mag-istorbo, ipapaalis kita sa silid. Umupo si Jacqueline na may mukha ng pagkagalit. Nagpatuloy ang reconciliation. May intensyon ba ang sinampahan ng kaso na magkaroon ng settlement? Tanong ng hukom. Sumagot ang abogado ni Gerald, kung aayusin ang kompensasyon sa ₱12,000 handa kaming tanggapin. Umiling si Joshua, hindi ka tanggap-tanggap. Ang ₱3,000 ay isang makatarungang halaga. Walang kakayahan na magbayad ang sinampahan ng kaso. Bayaran niya sa installment. ₱25,000 kada buwan sa loob ng 10 taon. Tumayo si Gerald, ₱25,000. At paano ako mabubuhay? Iyan ay isang bagay na kailangan mong lutasin, sabi ng hukom. Ang proposal ng nagdemanda ay makatuwiran. Kagalang-galang na hukom, pero kung wala po akong trabaho ngayon, paano? Iyan din ay bunga ng inyong mga kilos. Natanggal ka dahil sa falsification of documents. Bumagsak si Gerald sa kanyang upuan. Nabigo ang reconciliation. Dadalhin ang kaso sa korte. Paglabas ng kwarto, hinarang ako ni Jacqueline Jose. Pia, pakiusap, iligtas mo si Gerald, patawarin mo kami. Talaga, nagkamali kami, pakiusap. Hinarap ko siya. Sa likuran ko, narinig ko ang kanyang boses, isa kang babaeng walang puso, walang kaluluwa. Huminto ako at lumingon. Ibinabalik ko sa inyo ang inyong mga salita, Tita Jacqueline. Sino ang nagsabi sa akin na maghanda ng almusal habang namamatay ang nanay ko? Nagkaroon ba kayo ng puso? Namutla ang mukha ni Jacqueline Jose. At sinasabi mo na ako ay walang kaluluwa? Paano mo ako tinrato sa loob ng 3 taon? Huwag mong subukang maging biktima ngayon. Inaani mo ang iyong itinanim. Nang walang sinasabing anuman, umalis ako sa korte. Sa labas, naghihintay si Joshua. Magaling, Pia. Ikaw rin. Ang paglilitis ay sa loob ng 1 buwan. Sigurado ang tagumpay. Salamat. Sumakay ako ng taxi at bumalik sa bahay. Naghihintay ang nanay ko sa sala. Pia, kumusta ang nangyari? Maayos po, Mama. Huwag po kayong mag-alala. Umupo ako sa tabi niya. Mula sa bintana, nakikita ang Ayala Triangle Gardens. Mama, mula ngayon, magiging masaya tayo. Hinawakan ng mahigpit ng nanay ko ang aking kamay. Oo, anak. Tapos na ang paghihirap mo. Niyakap ko siya. Ang kanyang yakap ay mainit at nakaginhawa. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop at sinuri ang aking email. Mayroon akong bagong proposal ng investment. At inalok ako ng publisher ng kontrata para sa 2nd libro. Ngumiti ako at sumagot, susuriin ko ito at kukontakin ko kayo. Tumingin ako sa bintana. Ang mga ilawan na Manila ay nagniningning sa gabi. Hindi na ako natatakot. Ang buhay ko ay ako ang bumubuo. Lumipas ang 3 taon. Tagsibol ng 2025. Sa financial heart ng Manila,
Binuksan ang isang bagong gusali, isang 15 palapag na office building. Sa ground floor, isang coffee shop at isang art gallery. Mula sa ikalawa hanggang ikalabintatlo, mga opisina na pwedeng upahan, at sa ika-14 at ika-15 na palapag, ang punong tanggapan ng aking kumpanya. Sa pasukan ng gusali ay mababasa ang WURTC Batch Consulting, ang pangalan ng aking kumpanya, na nabuo mula sa aking mga inisyal. Ang umaga ng pagbubukas. Nakatayo ako sa harap ng gusali kasama ang aking ina. Pia, hindi ka pani-paniwala na ang anak ko ay nakapagtayo ng ganoong kalaking gusali. Ang nanay ko ay may luha sa mga mata. Huwag kang umiyak, mama. Masayang araw ito. Oo, masayang araw ito. Ganap na gumaling ang nanay ko at ngayon ay mas malusog kaysa sa akin. Lumalabas siya para maglakad tuwing umaga at mayroon siyang mga libangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang dumalo sa pagbubukas. Mga executive ng kumpanya, mga kliyente, mga tao mula sa publisher, mga investor. Naroon din sina Joshua Garcia at Mateo Vargas. Congratulations, Miss Wurzbach, sabi ni Mateo. Salamat, Mr. Vargas. Si Mateo Vargas ay ngayon ang general manager ng maintenance ng bagong gusali. Kapag naiisip ko kung paano nagsimula ang lahat, talagang nakakapagpa-emosyon. Oo nga, malaki ang naitulong mo noon. Hindi naman. Ikaw lang ang gumawa ng lahat. Ngumiti ako. Nagsimula ang seremonya. Pinutol namin ang ribon at inikot ang gusali. Lahat ay namangha. Pia, kahanga-hanga ang magkaroon ng ganoong gusali sa iyong edad. Hindi ka pani-paniwala. Bumuhos ang papuri, ngunit tinanggap ko ito ng may pagpapakumbaba dahil ito sa tulong ninyong lahat. Nang hapong iyon, nang matapos ang event, umakyat ako sa aking opisina sa ika-15 palapag. Isang maluwag na opisina na may bintana na may tanawin ng buong lungsod at isang dingding na puno ng libro. Sa istante, naroon din ang akin, 2. Investment Strategies in Real Estate ng Reyna ng Pamumuhunan, solo, pero matatag. Gabay sa kalayaan sa ekonomiya para sa mga babae. Ang ikalawang libro ay batay sa aking karanasan. Ito ay isang praktikal na gabay para sa mga babaeng nahaharap sa buhay na nag-iisa pagkatapos ng diborsyo. Ito ay naging bestseller at nakatanggap ako ng maraming imbitasyon para magsalita. Tumingin ako sa bintana, ang Manila ay nasa aking paanan. Pagkatapos ay kumatok sa pinto. Direktor, may bisita po kayo, sabi ng aking assistant. Sino? Hindi po niya gusto ibigay ang pangalan niya, ngunit iginigiit niya na kailangan niya kayong makita. Kinunot ko ang noo, papasukin mo. Bumukas ang pinto at nang makita ko ang taong pumasok, natigilan ako. Si Bea Alonzo. 3 taon ko na siyang hindi nakita. Hello, Pia. Nagbago si Bea. Sa halip na magarbong damit, nakasuot siya ng isang discreet pantsuit at mas payapa ang kanyang ekspresyon. Ano ang ginagawa mo rito? Dumating ako para batiin ka, para sa pagbubukas ng bagong gusali. Salamat. Hindi komportable kong sinagot. Umupo si Bea sa sofa at sinabi, dumating ako para humingi ng tawad. Alam kong huli na, pero pasensya na. Oo, para sa 3 taon na nakalipas, pasensya na. Hindi ako magbibigay ng dahilan, nagkamali ako. Tiningnan ko siya, mukha siyang tapat. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin. Salamat. Kinuha ni Bea ang isang business card mula sa kanyang bag. Ngayon, mayroon akong maliit na coffee shop. Ako lang ang nagtayo. Nakasulat sa card ang Cafe Bea. Masaya ako para sa'yo. Dahil sa'yo. Dahil sa akin? Binasa ko ang libro mo, at nagpamulat ito sa akin, solo, pero matatag. Naintindihan ko na hindi ako dapat umasa sa isang lalaki, na kailangan kong bumuo ng sarili kong buhay. Natuto ako mula sa librong iyon. Nagulat ako. Binasa mo ang libro ko? Oo, ilang beses. At nag-ipon ako ng pera at binuksan ko ang coffee shop, ngumiti si Bea. Pia, ngayon, ako rin ay matatag na mag-isa. Ang kanyang mga salita ay nagpangiti sa akin, masaya ako. Hangad ko ang lahat ng pinakamahusay para sa'yo. Salamat. Well, aalis na ako. Tumayo si Bea. Sa pinto, muli siyang yumuko. Talaga, pasensya na, at salamat sa pagiging isang role model. Nang umalis si Bea, nag-isip ako. Maaaring magbago ang mga tao, tulad ni Bea, ngunit may mga taong hindi kailanman nagbabago. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mateo Vargas. Direktor. May isang kahina-hinalang lalaki na naglalakad sa pasukan ng gusali. Kahina-hinalang lalaki? Oo, sinuri ko sa CCTV at sa tingin ko, si Gerald Anderson iyon. Bumuntong hininga ako. Okay, bababa ako ngayon. Lumabas ako ng gusali at nakita ko si Gerald sa malayo. 3 taon ko na siyang hindi nakita at ang kanyang hitsura ay kahabag-habag. Nakasuot siya ng damit trabaho na parang galing sa construction,
at marumi ang kanyang mukha. Pinutol niya ang kanyang buhok, ngunit mukha siyang masama. Nang makita niya ako, yumuko siya. Pia, anong ginagawa mo rito? Dumating ako para batiin ka. Hindi na kailangan. Umalis ka. Umalis ako. Pia, teka. Hinarang ako ni Gerald. Patawarin mo ako. Talaga, araw-araw akong nagsisisi. Hindi ba pwedeng magsimula tayo ulit? Tiningnan ko siya nang may kawalang paniwala. Ano ang sinasabi mo? Nagbago na ako. Talaga, nagsisikap na ako. Gerald, malamig kong sinabi. Wala ka pa ring natutunan. Ha? Hindi ka nagbago. Nananatili ka pa ring makasarili na naghahanap lang ng gagamitin. Hindi ako seryoso. Kung seryoso ka, bakit ka nagpakita ngayon na matagumpay na ako? Ano ang ginawa mo nitong 3 taon? Namanhid si Gerald. Inaalagaan ko ang nanay ko at binabayaran ang mga utang. Nasaan ang nanay mo? Nasa nursing home. Hindi maayos ang kalusugan. Wala akong naramdaman. Ah, ingatan mo siya ng mabuti. Gerald, ito ang huling pagkakataon. Huwag ka nang magpakita rito. Pinagbabawalan kita. Pia, pakiusap. Sinubukan niyang hawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, isang security guard ang tumakbo. Sir, pakiusap. Umalis po kayo o kailangan naming tawagan ang pulisya. Teka, Pia, samahan mo siya palabas, sabi ko sa guard at pumasok sa gusali. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Gerald, ngunit hindi ako lumingon. Umakyat ako sa elevator patungo sa ika-15 palapag. Pumasok ako sa aking opisina at tumingin sa bintana. Sa ibaba, nakita ko si Gerald na lumalayo. Nakayuko, isang maliit at kahabag-habag na figura. Wala akong naramdaman, walang awa, walang pagsisisi, walang kalungkutan, tanging kawalang interes. Hindi na siya sinuman sa buhay ko. Nang gabing iyon, kumain ako ng hapunan kasama ang nanay ko sa penthouse. Mama, nakita ko si Gerald ngayon. Talaga? At kumusta siya? Kahabag-habag ang kanyang hitsura, ngunit wala akong naramdaman. Hinawakan ng nanay ko ang aking kamay. Ah, kung gayon. Tapos na talaga? Oo, Mama, tapos na ang lahat. Kumain kami ng hapunan ng tahimik. Pagkatapos ng hapunan, umupo ako sa sofa ng sala at binuksan ang laptop. Puno ang aking inbox ng mga bagong proposals para sa mga proyekto, investments, conferences, alok na magsulat ng libro. Binasa ko ang mga ito isa-isa at sinagot. Binasa ko ang huling email. Subject, salamat, Pia. Ang nagpadala ay isang hindi kilalang lalaki. Binasa ko ang nilalaman. Hello, ako ay isang babaeng nasa early 30s na nagdiborsyo 3 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, pinalayas ako sa bahay ng walang anuman at desperado ako, ngunit binasa ko ang libro mo at nagbigay ito sa akin ng lakas. Ngayon, mayroon akong maliit na tindahan at namumuhay ng maayos mag-isa. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Pakiusap, patuloy kang maging pinagmumula ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Ngumiti ako at sumagot, salamat sa iyong suporta. Napakagaling mo rin. Patuloy ka lang ng may lakas. Ipinadala ko ang sagot at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng Manila ay nagniningning sa gabi. 3 taon na ang nakalipas. Umiiyak ako na nakaupo sa sahig ng isang pasilyo. Ngunit ngayon, nakaupo ako sa opisina ng direktor ng isang 15 palapag na gusali. Ang mga nanakit sa akin ay bumagsak at ako ay umakyat ng mas mataas. Iyon ang tunay na paghihiganti, hindi ang lapastanganin sila ng direkta, kundi ang umakyat sa isang lugar na hindi nila kailanman maaabot. Isinara ko ang laptop at tumayo. Nagtungo ako sa kwarto ng nanay ko at maingat na binuksan ang pinto. Mahimbing siyang natutulog. Tahimik kong isinara ang pinto at bumalik sa aking kwarto. Humiga ako sa kama at tumingin sa kisame. Bukas ay magsisimula ang isang bagong araw. Mga bagong proyekto, mga bagong tao, mga bagong oportunidad ang naghihintay sa akin. Hindi ako natatakot. Hindi ko na kailangang umasa sa sinuman dahil kaya kong panindigan ang aking sarili, dahil kaya kong mabuhay sa sarili kong lakas.